Sa kauna-unahang pagkakataon, isang transgender na estudyante ang nanalo bilang chairperson ng University Student Council ng UP Diliman. Siya po si Gabriel Paulo Dino na mas kilala sa UP bilang Heart. Ikinatuwa naman ng party list na ang ladlad ang pagkapanalo ni Heart. At live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sinasabi ng naging makasaysayan itong katatapos lamang na eleksyon ng mga kinatawan ng University Student Council o USC ng ating State University sa unang pagkakataon kasi may tumakbo at nanalong isang transgender bilang chairperson ng USC. Sa unang tingin, babaeng-babae ang dating ni Heart, pero siya raw ay isang transgender. Transgender daw ang tawag sa tulad niya dahil pinanganak siyang lalaki, pero mas pinili niyang magdamit, makiramdam at mabuhay bilang isang babae. Si Heart o Gabriel Paulo Dino ang kauna-unahang transgender chairperson ng USC ng UP Diliman, matapos talunin ang tatlong iba pang kandidato. So, hindi lang siya opportunity ko, hindi lang siya opportunity ng mga transgender, hindi lang siya opportunity ng mga LGBT. Parang opportunity ka siya ng mga marginalized sector. Sabi ko, ayoko ma-brand as transgender lang. Parang dapat we should go beyond my sexuality and really push for yung, ano ba yung capacity ko bilang isang leader? Ano nga ba yung kaya kong i-serve? Ano nga ba yung kaya kong i-deliver? Nagpa-masters ngayon si Heart ng Applied Mathematics at dati nang naging counselor sa USC. Pero di raw naging madali para sa kanyang makilala bilang isang student leader. Na noon niya pa raw pinlano pero di pinalad nang mag-aral sa exclusive boys school nung elementary at high school. Bilang isang transgender, bakla, diba? Na parang si isip nila na parang wala. Alam ko lang magpatawa, magpaganda, diba? So parang kailangan ko lang mas galingan pa para ma-prove yung sarili ko na parang hindi, mas kaya ka mag-lead. Medyo malayo ba yung idea na first Philippine president, first transgender Philippine president? Naku, hopefully magawa din natin siya eventually, oo. Sabi ni Heart, tututukan daw niya ang pagsusulong ng mas malaking budget para sa UP at zero tolerance para sa mga fraternity. Para sa ilang estudyante ng UP, proud daw silang si Heart ang chairperson ng kanilang student council, kahit pa yung mga hindi bumoto sa kanya. Nagre-reflect talaga siya na ito talaga universidad na wala pong bias sa kahit anong gender. Actually, hindi ko naman po siya binoto dahil po dun sa kasarian niya or anything. Dahil dun sa platform po nila na parang i-raise po yung fraternity sa student council. Ang party list na ladlad kinatuwa ang pagkapanalo ni Heart sa USC. At dahil dito, umaasa silang sa Cebu ay mas bukas na ngayon ang mga Pilipino sa mga lider na miyembro ng LGBT community. Matatanda ang hinarang noon ng COMELEC ang pagkandidato ng ladlad sa party list elections. Pero ang Korte Suprema pinayagan silang tumakbo 3 linggo bago ang eleksyon noong 2010. Pero natalo ang ladlad at susubok daw muli sa 2013 elections. Na ang totoong estado ng mga LGBT na Pilipino ay tolerated pa lamang kami kung kaya kami nakikipaglaban. Dahil ang gusto sana namin ay acceptance. Yung acceptance na buo. Huwag nyo kaming bigyan ng mga criteria. Wala kaming dapat bigyan nyo kami ng vows celibacy, mga ganyan. Jessica, bukod dito kay Heart, isa pang transgender rin yung nanalo naman bilang counselor sa USC, si Pat Ibringas. Siya isang film student. Jessica. Okay, Ruth, kasi ang para sa ilan, the fact na issue yung kanilang pagiging transgender is a form of discrimination, mild nga lang. Do they mind itong si Heart at yung isang nanalo? Jessica, sinasabi nga nila na ikwento na nga nila sa atin yan na talagang dati, talagang nakakaranas sila ng discrimination, no? Kasi even ang kinukwento niya sa akin, she was from an exclusive boys school, no? Sinasabi niya na hindi talaga sila nagkaroon ng pagkakataon. Dati pa siya sumubok na sumali sana sa student organization nila nung high school, pero hindi siya pinayagan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Kasi nga puro lalaki yung nandun at nakukutsa daw sila na ang kinukwento niya kanina, ang expected daw na role nila ay taga-decorate lang daw sila pag may party o kaya performers lang daw sila. Kaya natutuwa siya nung nandito na nga siya sa UP dahil mas open yung UP community sa mga tulad niya na transgender at ito nga nabigyan siya ng pagkakataon na maging isang student leader. So they don't mind na it's being pointed out na the first transgender, I mean that the fact that people make an issue out of it, kahit na I understand wala naman daw ito sa plataforma niya nung tumakbo siya.
Tama, Jessica. Actually, sa interview natin, binanggit niya yan na parang ayaw niya nga na ma-refer to be the first transgender president ng USC. Sabi niya, pero ina-expect naman daw niya na magiging ganyan din yung bansag sa kanya. Ang umaasa lang siya na she can transcend yung ganyang labeling at sa labas na nga ng usapin ng kanyang sexual orientation. Okay, ano daw ang gagawin niya dun sa mga fraternity? Kasi yung isang na-interview mo, no, yun kaya daw niya binoto tong si Hart dahil mukhang maganda yung sinabi niya tungkol sa fraternities o gusto niya yung sinabi niya tungkol sa fraternities. Hindi masyado clear yung napag-usapan natin about the fraternities. Ang sinasabi niya lang kanina ay sana ipagbawal na nga yung mga fraternities na yan sa University of the Philippines because in the past, nagkaroon na rin tayo ng mga issue tungkol sa mga fraternities, may mga namatay na rin at may mga ibang serious injuries na rin. So sinasabi niya, as much as possible ay kung kaya daw mag-adapt ng UP ng zero fraternities na talaga, although hindi malinaw how she plans to do that, Jessica. Okay, aside from that, ano pa ang mga balak niya? Isang binanggit niya sa atin, yung magsusulong daw siya ng mas maluwag sana na salary loans para sa mga estudyante. Para daw kasi nga, napansin din niya na sa ngayon, di ba, parang sinasabi nila na hindi na talaga pang scholar ng bayan at medyo mataas na rin yung tuition sa UP. So ang gusto niya mangyari ay maging mas lenient ang UP sa pagbibigay ng loans dito sa mga estudyante para mas marami pa nga ang magkaroon ng access sa free education, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.